Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. はい。では次ですね。ロムさん。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Oh, lalaking lalaki. Hay, para po kung na DJ. はい。では、ロムさんはこちらです。仕事。はい、仕事は何でしょうか？ trabaho です。そうです、trabaho。はい、では、会社員。pag sinabi pong 会社員、company employee. そうです、company employee. Mas maganda po yung pagkakatranslate nyo. Opo, company employee po ang 会社員。はい。Pero, daijoubu da po. Tama po. Hay, mas maganda po talaga po yung company employee kaysa po sa empleyado. Kasi parang kulang talaga po ang empleyado. Hay. Pag sinabi pong Salaryman. Salaryman, sa Empleyado. Hay, empleyado po. Hay, actually guys, ito po kasi from the word of English po, salaryman. Yung kaishain is empleyado. Yun po talaga po yung Japanese dito. Ngayon po yung salaryman po kasi, nagsimula po siya sa salita na salaryman. Ano po? Kasi nung sinaunang panahon po dito sa Japan, lalaki lang po yung nagtatrabaho. So, ibig po sabihin po nila po, ang gusto po nilang sabihin sa salaryman na ginawa nilang salita nila, na ginaya nila yung English, kasi buwan-buwan pong nakakatanggap ng sweldo ang lalaki noon. Basta empleyado po kayo. Ano po? So, salaryman ang tawag sa mga empleyado na nagpapasweldo po. Nakakatanggap po ng sweldo po. Ano po? Hay, yun po ang salaryman. Now, which is ngayon po, babae rin po nagtatrabaho po, diba po? So, actually, dapat palitan po nila yun eh. Pero, dito, sa Japan po, sabihin man, babae man po siya or lalaki po, salaryman po ang tawag po sa nagtatrabaho at nakakatanggap ng sweldo buwan-buwan. Hay, maging babae man po kayo, salaryman pa rin ang tawag sa inyo. Pero, mas maganda po, sabihin na lang po kaishain. Ano po? Hay. Hay. Tsugi ikimashou. Shufu. Hay, ano po ang shufu? Housewife. So des, ang housewife po, sabihin po natin, hindi po sila nakakatanggap ng salary, pero isang malaking trabaho po ang ginagawa nila, di ba? So des. Hay, mahirap maging housewife kasi lahat taga-linis, taga-hugas, taga-laba, taga-luto. Hay, maraming trabaho ang housewife. Kaya isa po siyang trabaho. Hay. Tsugi ikimashou. Kyoshi. Hay, pag sinabi pong kyoshi, teacher po. Guro. Guro po. Hay. Yung guys, kung naaalala nyo po yung pagkakaiba po ng sensei at saka kyoshi, parehas po silang teacher pag sinabi po sa English. Pero yung sensei po, yung po yung the way ng pagtawag sa nagtuturo sa inyo. So, ibig po sabihin, hindi po ako licensed teacher, pero marami po nagtatry magtawag sa akin ng sensei na which is ayoko. Ano po? Hay, maaari nyo pong tawagin ang tao kahit may license man po siya ng bilang teacher o wala, maaari nyo pong tawagin na teacher basta natututo kayo doon sa taong yun. So, dito po sa Japan po, yung mga abogado, tinatawag din po silang sensei. Yung doktor. So. Sensei din po ang tawag po sa kanila po. Ano po? So, ngayon, ano naman ang kyoshi? Pag sinabi, nandito po kayo? Romo, sana nag-explain po ako ng, ano po ang kyoshi? Review po. Kapag tinatanong po kung anong trabaho po. So des, occupation name po ang kyoshi. Hay. Kapag tinanong, ano ang occupation mo? Doon nyo. Kyoshi des. So des, ganyan po ang isasagot nyo pag tinanong po kayo kung ano ang trabaho nyo. At kung ang trabaho nyo ay isang guro,
Yun po ang isasagot natin. Hai, arigatou gozaimasu, Romu-san. いつこも、ちらこそ動画をいたしまいす。つもサポートしていただきありがとうございます。まはい。よた、よろしくお願いします。ろしくお願いします。はい。では次、ジョベルスキさん、よろしくお願いします。はい。Dito po tayo sa Hyogen. Hai. Pag sinabi pong hyogen, Hindi ko alam yung Hyogen. ayun po. Ayun po. Wala expression. Hai. Pag sinabi pong hyogen is expression po. Ano po? Hai. Kanina po lumabas po siya. Ayan, Hai. bunso. Bunso. Opo, opo. So, pag sinabi pong Rokonin kyodai no sueko. Bunso sa pang-anim na magkakapatid. so des. Bunso po siya sa pang-anim na anim na magkakapatid. So, guys, pag sinabi naman pong Shimai is Hai. sisters. Magkakapatid na babae. magkakapatid, pero puros Babae. Yan. hai. So, nandes. Pag sinabi pong Sanay Shimai no ichibang uwe. Pinakamatanda Hai. sa tatlong kapatid ng babae. so des, so des. So, panganay o kaya naman pinakamatanda sa tatlong magkakapatid na babae. Hai, sannin shimai no ichibang uwe. Uwe po, ano po, yan po yung pag-express po nila dito. Hai, guys, nais ko lang po guys, ingatan po natin po, pag kayo, puros po kayo, magkakapatid na babae, shimai po ang tawag sa magkakapatid na yon, shimai. Hai, ngayon, pag lalaki, puros lalaki, o kaya naman kahit may kahalo pong babae, okay pong gamitin ang kyodai. Hai. Kung makikita niyo po yung kanji po sa kyodai is kuya at nakababatang kapatid po. Ano po? Ani to ototo desu ne. Yan po yung pagsulat po ng kyodai. So, pwede po dyan makasali po ang babae. Hai. Ngayon, kung puros po kayo babae, ang tawag po sa inyo magkakapatid is shimai. Hai. Kung mapapansin niyo po, ito, ane, ate, imoto, mas nakababatang kapatid na babae. Hai. So, kung puros babae po kayong magkakapatid, watashi wa 3人姉妹です. Kami ay 3 magkakapatid na, understood na po nila na babae, lahat kayo. Ano po? Hai. Tuloy po tayo kasi masyado pong maikli. Hai. Sige, onegai shimasu. Kankei. Kankei po, ano po siya sa? Relation. Hai. Relasyon, o kaya naman, kaugnayan po. Hai. Shinseki. Hai. Pag sinabi, ano pa? Relative o kamag-anak. So, des, kamag-anak. At meron din po tayong tinatawag na Shinroi. shinrui. Hai. Ano po siya? Parang same lang yan. Ayun. So, des, kamag-anak. O kaya naman, Magkauri. hai. Pag sinabi po kasi pong magkauri po, maaari po siyang sabihin. Halimbawa po, alam niyo po yung, lion? Lion. Lion. Tapos yung pusa. Cat. Magkamag-anak po sila, ang tawag po dito. Shinrui po ang tawag po nila. Hai, magkauri po sila. Kumbaga, from lion, nagkaroon ng pusa. Ano po? So, magkamag-anak sila. Shinrui sila. Lion to, neko wa shinrui desu. Ganyan po ang paggamit po. Ano po? So, magkauri sila. Sa part po na yon, ang magiging meaning po ng shinrui na yon is magkauri po. Ano po? Magkalahi. Parang So, magkalahi or magkauri. Hai. Kumbaga, yung ninuno nila is iisa lang. Hai. Nanode, shinrui to imasu. Hai. So, go na po tayo sa next. mago. Hai. So, des, apo. Hai. Sunod po. Oy. Ano po ang oy? Yung pamangkin na lalaki. So, des, pamangkin na lalaki. Kung meron po tayong pamangkin na lalaki, meron po tayong May pamangkin na babae. so, des, may pamangkin na babae. Hai. Last. Itoko. Pag sinabi pong ito ko,
Pinsan? そうです。pinsan po ang ito ko. ありがとうございます。はい。では、もう一回、ねるさん。もう一度お願いします。Ako sasagutin ko lang po yung tawag. Ah, okay po. Iってらっしゃい。ねるさんいないかな? Yes. Hi. So, dito po tayo sa last po natin. Sa vocabulary. Hi. Sonota. Ano po ang sonota? Wakarimasen. At iba pa. Hi. At iba pa. Hi. So, meron po tayong tinatawag na? Hitoriko. Hi. Pag sinabi pong hitoriko, Nag-iisang anak. hi, nag-iisang anak. Unikang anak. Hi. Pag sinabi pong Hitorimozuko. Mosuko. hitorimusko, Nag-iisang anak na lalaki. hi, nag-iisang anak na lalaki. Kasi po, di ba po makikita po natin hitori, nag-iisa. Ko is anak. Kodomo no ko desu yo ne. Nanode, hitorikoって言ったらnag-iisang anak. Ngayon, hitori, nag-iisa. Musko means anak na lalaki po ang musko eh. Kaya pag sinabi pong hitori musko, nag-iisang anak na lalaki. So kung meron po tayong nag-iisang anak na lalaki, meron din po tayong Hitori musume. hi, hitori musume desu ne. Ano po siya sa Tagalog? Nag-iisang anak na babae. So, nag-iisang anak na babae. So, hi, hanggang dito na lang po ang ating vocabulary for today. Maraming salamat po, Neri-san. Mata, nochihodo yoroshiku onegai shimasu. Mamaya po ulit, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.